Sa liblib na bayan ng Librada, sa gilid ng kagubatan ng Nabugto, may isang alamat na pinag-uusapan tuwing hating gabi. Isang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata at isang batang hindi natatakot sa dilim. Ito ang kwento ng batang albularyo na si Berto at ng aswang na matagal nang bumabagabag sa baryo. Isang umaga, nagising ang bayan sa sigaw ni Kanena. Berto! Berto! Tulungan mo ako! Ang anak ko nahihirapang huminga! Kanena, ano pong nangyari? Humarap si Berto. Si Berto ay payat pero matatag ang tindig. Kilala siyang batang albularyo. Apo ng tanyag na si Apong Lirio. At sa kama nakahandusay si Junjun. Maputla, nanginginig at sa tagiliran nito, tatlong mahaba at malalalim na gasgas. Hindi ito sugat ng bata. May dumapo sa kanya kagabi. Ani Berto. Sino? Tao ba? Hayop? Ani Aling Nena. Hindi ho. Hindi ho hayop. At lalong hindi tao. Kinabukasan may isa pang batang nagkasakit. Pagkalipas ng isang araw, kambing naman ang natagpo ang tuyong-tuyo at parang sinipsipang dugo. Lumaganap ang takot sa buong baryo. At isang gabi, may sigaw mula sa gubat. Mahaba, malamig, at parang hindi sa tao. Kinabukasan may kumatok sa bahay ni Berto. Isang matandang payat, parang kalansay, matandang babae. Iho, ikaw ba? Ikaw ba ang apo ni Lirio? Na matandang babae. Opo, ako nga po. Sino po sila? Sagot naman ni Berto. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang sasabihin ko. May gumagalaw sa gubat ng Nabugto. Isang nilalang na matagal nang nakatali sa puno roon. Ang nagpapahina sa mga bata at sumisipsip sa dugo ng mga hayop. Isang aswang. Nagbigay ang matanda ng maliit na bote ng itim na langis kay Berto. Gamitin mo ito, ngunit mag-ingat ka. Hindi ordinaryo ang aswang na nandoon. Ani ng matandang babae. At paglingon ni Berto, wala na ang matanda. Walang tunog ng pag-alis. Naglaho na parang bula. Pinuno ni Berto ang kanyang lumang bag. Nilagyan niya ng asin, langis, anting-anting ng kanyang lolo, bulyos ng kahoy, at dahon ng kakawate. Lo, bantayan mo po ako. Ang bulong ni Berto sa sarili. Naglakad na si Berto papuntang Nabugto o gubat ng Nabugto. Habang palalim siya sa gitna ng kagubatan, unti-unting nawawala ang tunog ng kuliglig, pati hangin ay huminto. Berto! Sa ibabaw ng punong nabiyak sa gitna, lumabas ang nilalang. Mahabang kuko, pakpak na parang lansag, balat na kulay abo, at mata na mapulang nagsusumiklab. Dugo mo, amoy albularyo. Apo ka ni Lirio, hindi ba? Oo, tama ka. At hindi kita hahayaang saktan ng mga tao dito. At sa isang iglap, sumugod ang aswang. Tinamaan si Berto sa balikat, pero nagbato siya ng asin. Ah!
Umatras ang aswang pero hindi ito natakot. Bagkos ngumiti pa. Hindi mo pa alam kung ano ako. Hindi pa ngayon ang oras mo, bata. Kinabukasan sa bahay, si Berto ay tinignan ng anting-anting ng lolo niya. Nakita niya na may lumang papel sa loob. Apo, kung ikaw ay haharap sa aswang sa kagubatan ng nabugto, huwag kang magtiwala sa ordinaryong pangontra. Ang tunay na pinanggagalingan ng lakas niya ay ang puso ng gabi. Matatagpuan mo ito sa punong nabugto. Sunod-sunod ang nawawalang hayop. May batang nagising na may kagat sa balikat. At isang gabing napakadilim, si Mang Toryo naman ang kinuha. Berto! Tulungan mo kami! Isa ka na lang sa pag-asa namin! Ni Kanena. Ngayong gabi, tatapusin ko na to. Ani naman ni Berto. Sa ilalim ng punong nabugto, nakita niya si Mang Toryo. Walang malay at ang aswang nakakagat ang bibig sa leeg ni Mang Toryo. Tigilan mo yan! Hinihintay kita, batang albularyo. Ngayon, ikaw na ang isusunod ko. Sumugod ang aswang at kinalmot si Berto. Tinamaan si Berto. Mabigat, masakit, halos matumba. Hindi ako susuko. Itinaas niya ang anting-anting at sa isang iglap nagliwanag ang paligid. Hindi maaari. Ng aswang. Habang nanghihina ang aswang, patakbo si Berto sa ugat ng puno. Doon niya nakitang itim na kristal, ang puso ng gabi. Huwag mong wasakin yan! Ngunit tinuloy pa rin ni Berto ang pagwasak sa puso ng gabi. Nabasag ang puso ng gabi. Berto! Sigaw ng aswang. At ang nilalang ay naglaho, parang abo na tinangay ng hangin. Berto, salamat. Iligtas mo kami. Ni Mang Toryo. Tinulungan niya ito at sabay silang bumalik sa baryo. Mabuhay si Berto! Mabuhay ang batang albularyo! Ani ng mga tao sa baryo. At sa hangin, may narinig siyang bulong. Apo, magsisimula pa lang ang tungkulin mo. Tinig ni Apong Lirio. At mula noon, tuwing may dumadalaw sa dilim, may nagbabantay sa San Librada. Isang batang albularyo, matapang, handang harapin ang anumang nilalang. Si Berto, ang batang albularyo na tagapagligtas ng San Librada. Wakas.